Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Kapag kinilig, hala, sige, atak. Naku, dyan tayo sumasabit eh. Ending, ubus na ang luha, pati salapi, disappear na. Kaya next time, bago ma-fall, call a friend muna sa tropang di mo maloloko, ang Team Pula! Nako, Ryle! Kaya wag tira ng tira. Uy! Dapat step by the step hanggang sumakses. Tama ba? Team Puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Kaya dapat, pag nagmahal, bukas ang mga mata at dapat face-to-face harapan! Pagmamahal nila ay totoo at walang halong biro. Sila ang ating harapang tagapayo. Mag-isip ng 3 bilyong beses bago ibigay ang puso. Payo yan ng ating wise mental health expert, Dr. Camille Garcia. Ang OG, mapagmahal, our Dr. Love, Brother June Balan. Walang uurungan, maging sino ka man. Our legal authority, Attorney Lorna Kapunan! Lovable mommy and well-respected journalist. Put your hands together para sa nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! 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 Pumunta nga dito sa harap, lahat ng nakaitim. Sige, gusto ko makita. Punta lahat ng nakaitim. Ang daming nakaitim. Ayan. Dalawa sa ating trio tagapayo, nakaitim din. Ipagluksa natin ang bayan! Yeah! Meron kaming sarili naming rally dito sa Face to Face! Okay, magbalikan na kayo doon. Trabaho na tayo ulit. Okay, kami po dito sa Face to Face ay nakikiisa sa dalamhati ng bayan, one small problem at a time. Kasi po, lahat ng problema nagsisimula yan sa bahay. Di ba? Nagtatapos doon sa Kongreso. Pero kung kaya naman nating solusyonan, dito sa bahay pa lang, nakakabawas na tayo, di ba? Ng bigat sa ating bayan. Okay. Paano naman? Kahit naman nakaitim, talaga itong si Carol. Always on. Talagang marikit. Oy, may sayaw yung marikit, ah. Pakituro nga sa amin yung sayaw na marikit. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ikaw ang Ay! Nakakita na ako ng binibining marikit, Ate Coring. Ang ating sawsawero-sayawero ay si Ate! Nabubudol ka ba? May sabon po kasi ako dyan, isa, bibigyan nila ako. Kaya ganun lang yung sayaw niya. Hindi po, joke lang. Okay. Pabaya sa anak si babae. Kaya si lalaki, beast mode. Galit na galit. At ang lola, halos maging daycare center na sa pag-aalaga sa mga apo.
araw na ang pagtatalo ng live-in partner na umabot na sa sakitan. Ang tanong tuloy nila sa isa't isa, tama pa ba o tama na? Isang harapan na naman ang ating matutunghayan. Ang biyena na si Aling Lina ay 59 years old na. May maliit na sari-sari store at 2 taon ng balo sa asawa. At si Cherry naman ang manugang, 35 years old, labandera at may 2 anak. Si Ate Linang nakakaawa sa kanila kasi pag nag-aaway sila mag-asawa, yung mga anak nila, siyempre yung biyanan niyang nag-aalaga. Yung dalawa na yan, si Aling Lina at si Cherilyn, lagi na lang nagtatalo mga perwisyo na dito. Wala nang ginawa kundi tuwing umaga, tsaka mahapon, gabi, lagi na lang nagtatalo. May pinagtatalunan na hindi namin alam. Pakialam meron daw pala itong si Aling Lina, kaya nadamay sa away ng mag-asawa. Lagi na lang kayo nag-aaway ng biyanan mo, nakakahiya kayo. Nagkakabaranggayan pa kayo. Dapat hindi kayo nagkabaranggayan. Lagi yung pinakampay niya anak niya. Natural lang yun, anak niya yun eh. Hindi ka naman niya kaano-ano, sampid ka lang sa bahay. At narito na ang hilaw na magbiyanan. Lina at Cherry, harapan na. Lina! 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 Nanay Lina, anong problema? Nireklamo ko po siya kasi mahilig manakit sa anak ko pag nag-aaway sila. Mahilig manakit. Opo. Pabayaan siyang ina. Pinabayaan niya yung mga anak niya pag nag-aaway sila. Hanggang sa kalsada, takbuhan sila doon sa nag-aaway. Ilang taon na yung anak? Yung isa, 3 taon, yung isa, 1 taon. Ha? 3 years old and 1 year old? So yung anak mo, sinasaktan niya. Opo. Bakit? Anong pinag-aawayan? Yan po, selos. Tapos, Selos? selos. Dahil pag hindi ito nakita, Tamang hinala. pag ito nakita, selos agad. Tapos mag-aalaga ng anak, nag-aaway kasi pinabayaan din ng ina. Oh. Pinapabayaan din niya ang mga anak Mga niya. anak niya. Bakit? Paano niyo po nasabi yun? Umalis siya na hindi nagpapaalam, saka iniiwan ng anak niya sa akin. So, kayo'y parang yaya. Opo. Oo. Nagtatrabaho naman siya. Wala siyang trabaho. Saan siya nagpupunta kung hindi siya Hindi nagtatrabaho? na alam kung saan nagpupunta. Ay, Kaya madalas nilagawan mag-asawa. yung anak niyo naman may trabaho. Nag-e-bike po. Ha? Nag-e-bike. Namamasada. Opo. Kumikita naman. Nakita po kahit pa paano sa pagkain nila. Pangkain Panggatas. nila. Pero walang entrega sa inyo. Wala po. Paano yun? Kayong nag-aalaga ng mga Yun nga anak? po sa kanila yung bang sakit na ulo ko sa kanila eh. Oo. Nag-aalaga na, pero issue pa. Tsaka pinapakain mo. Oo, pinapakain mo pa sila. Baka naman ang bababae talaga yung anak mo. Hindi po, dito po nga nagsilos. Alam mo, ang ganda-ganda. Wow, ganda ka daw. Hindi, Diba? nagsiselo siya. Sabi mo, nagsiselo siya. Hindi po, yung anak ko nagiselos. Pag silosan, ay, ang ganda, akala mo ganda-ganda. Ah. Ano ba ginagawa niya? May pagseselosan ba? Pag hindi siya nakikita kaagad ng anak ko, Oh. ala, kung saan punta, ayun, pag-aawayan nila, giselos. Alam mo, nauwi siya sa syempre, sakitan. kung hindi rin talaga alam ng asawa mo kung nasaan ka, edi hindi mo mawawala yung pagdududa. Diba? So, parang parang gusto ko na siyang tanungin Mag-break na nga tayo. Kasi sa pagbabalik po natin, malaman natin, saan pa nagpupunta itong si Cherry? Na pati ang anak, hindi nababantayan, iniiwan sa lola, hindi malaman kung saan nagpupunta. May sikreto bang buhay itong si Cherry na kanyang itinatago sa ating lahat? Ayan, malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin! Puti! 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 O ito, diretsahan na, Cherry. Ikaw ba talaga ay may tinatagong ibang buhay? Wala po. Wala. Wala. Saan ka napupunta? Ano po, alam naman po niya yung yung nagdi-discarte po rin ako ng pera para, kasi kung tutusin po, kulang po talaga yung kinikita. Paano ka dumidiskarte ng pera? I-bike din po ako, tapos naglalabada. Naglalabada? Saan ka naglalabada? Hindi ka nga daw nila makita. Doon lang po sa kapitbahay namin sa kaibigan ko po.
Oh. Di po totoo yun na hindi nila alam na kung saan ako pumupunta. O hindi daw Ay, sinungaling ka. Hindi nga, nawawala ka eh. Naghahanap buhay lang naman pala. Oo. Nawawala ka nga eh. Pareho po kami naghahanap buhay ng e-bike. Hindi, may pruweba ba ng hanap buhay? Kasi kailangan may pera kang iniaabot. Opo, minsan po ako bumibili ng gatas ng anak ko. Oh. Ano, totoo ba yun? Minsan totoo siya. yun. Oh, hindi totoo. Sinungaling yan. So, kumbaga, wala talaga siyang iniintrega, Nay. Eh, ako pa nga nagpapimerienda ng mga anak niya eh. Okay? Bakit nga ba? Ganun ba talaga? Iniiwan mo na lang yung mga anak mo dyan sa lola nila? Di po totoo na hindi po ako nagpapaalam. Nagpapaalam po ako sa kanila. Okay. Sinasabi ko po, Mang, mag-aano na po ako. Diyan na po na yung mga bata. Gano'n Kasi siya naman po nagsabi sa akin na ano eh, okay lang, maghanap buhay kayo pareho, basta may gatas yung mga anak nyo. Okay, so paano yun? Totoo ba Hindi nga yun? siya lagi napapaalam, nawawala na bigla eh. Gaano katagal na siyang ganon? Yung nawawala bigla? Eh, umpisa nung nagkaroon siya ng anak na dalawa. Yung sa anak ko. Baka naman kasi nga naghahanap buhay siya, nanay. Naghanap buhay po. Eh, kailangan kasi may pruweba ng hanap buhay. Opo, meron po akong pinapakita sa asawa Kailangan ko. regular. Eh, pati nga yung asawa mo, hindi alam kung saan ka nagpupunta. Bakit Di tamang hinala nga po siya sa akin eh, kahit di ko naman ginagawa eh. Ganon? Kahit nga nasa kaibigan ko lang, sabihin niya, may lalaki ka na naman dyan. Ay, insecure. Di pwede yon. Gaano kasama ang away ba ninyo? Halos araw-araw po. Hindi, anong klase? Nagkakasakitan ba kayo? Opo. Kaya ako po siya nasasaktan kasi nga sa mga binibitawang niyang salita sa akin na hindi maganda. Ayon sa ating researcher, kaya walang ngipin si Cherry kasi tumalsik ang pustiso niya sa creek. Nung huling away nila. Ay, magkano kinikita mo sa maghapon? Minsan po, di naman po pare-pareho yung ng e-bike, pero hindi po kayo bababa sa 500. Oh, hindi bababa sa 500 araw-araw. Opo. Paano naman mangyayari na kulang pa rin yun? Malaki yun. Dalawa po kasi nagdedede. O ngayon, ano ngayon? Kung dalawa nagdedede, hindi ka naman magli-500 isang araw dyan. Tama ba? Opo. Ang tanong, saan dinadala ang pera? Yun na nga po eh. Oh, saan dinadala ang pera? O question, nagsusugal ka ba? Bihira lang po. Bihira lang. Hindi naman lagi, bihira lang naman daw. O eto ngayon ang masasabi ko sa sugal. Walang sugal na bihira lang. Pag ikaw ay sugarol, wala. Diyan ka na malulubog. Diyan ka na malulubog. Nanlilisik pa ang mata mo pag ikaw ay nagsusugal. Nakaka-addict yan. Nakaka-addict yan. Ano yung sugal mo? Scatter. Saan? Ayan na naman tayo. Walang kamatayang scatter, Ate Corie. Oo. Ano ba ang kaparusahan sa mga nanay na pabaya? Nako, merong Republic Act 7610 yan, no? Special Protection of Children. Either neglect yan or abandonment. Pag nalaman ng gobyerno yan, pwedeng kunin ng DSW yan. Oh, hindi pa tapos ha, ang paghimay natin sa reklamo ni Bianan kay Manugang dahil kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to At eto na siya ang madalas na kaaway ni Cherry. Ang live-in partner mismo ni Cherry. Tado, humarap ka na! So, Tado, ano ba talaga ang sitwasyon? Ikaw mukha kang matino Maayos maayos siya Ano ba ang trabaho mo? Nag-i-e-bike lang rin po. E-bike? Opo. Magkano naman ang kinikita mo kada araw? Yun, parang katulad po na sinabi niya, 500, hindi pa bababa ng 500 Hindi mababa a ng day. 5. Pag nagsipag ka pa't sinwerte, baka umabot pa 1,000. Opo. Tsaka yung e-bike po kasi na ginagamit namin is nire-rentahan po namin ng 250 a day po. Oo, kasi may kamahalan din ng e-bike, no? Opo. Boundary po, boundary. Boundary. Opo. Pero kung mapag-iipunan nyo, kung sana yung kinikita niya, na iintrega niya, pwedeng
pang-ipon na makabili ka ng sarili mong e-bike. Opo, kaya mag-down po. Mag-down, tapos huhulugan mo na lang. Opo, monthly. Ay, nako. O yun sana ang maganda. Ano pang tanong mo sa Opo, kanya? Kuya Tado, bakit parang hindi ka napapalagay sa tahimik pagka nawawala si Ate Cherry nagtatrabaho? Actually kasi, dati kasi may previous silang magkaibigan. Sumasama po siya dati sa kaibigan niya na sideline. Siyempre, nung... Anong sideline niya? Trabaho ba yun o...? Opo, para po GRO. Hindi naman po, para po sila nagre-recruit ng babae, gano'n. Napubugaw. Cherry? Hindi bagay. I-try lang po natin, Ate Coring. Sige. Cherry, totoo ba? Pugaw ka? Hindi. Totoo ba? Hindi po. Hindi ngayon. Pero dati. Dati po. Dati. Ewan ko lang Nagbago naman na daw. Naghanap na. Dr. Love, ano ang mga kasalanan sa Biblia sa pambubugaw? Sige na, isa-isahin mo. Mapaalala lang ang mga tao. Napakalaking kasalanan yan kasi ikaw mismo naglulubog sa kapwa babae mo sa kasalanan. Accomplice ka dyan, no? Prostitution kasi, Ate Coring, matagal ng negosyo. Yes. No? Pero illegal. Illegal. At wala namang matutuwang tao na masangkot dyan ang anak mo o asawa mo o girlfriend mo. Ayun. Malaking kasalanan yan. Malaking kasalanan kasi pagbebenta yan ng laman, dala ng kahirapan at pagkadesperados. Ang tanong dito, saan napupunta ang kinikita niya? Yung pera po kasi na kinikita niya is inahati niya sa sometimes niya pagsusugal. Pero mas marami naman po yung sa bata, yung gatas. Okay. Tapos, yun, siyempre, hindi ko na alam yung sa ibang... Oo, wala na yung sugal. Huwag ka na yung sugal. Mahal ka nga siguro nito kasi pati sugal, pumapayag siya na gawin mo. Kaysa sugal, alam mo, ipuhunan mo na lang sa negosyo, yayaman ka pa. Totoo nga, hindi ba? Carol, ikaw sandali. Carol, humarap ka na. Sobra kayo, no? Ay, matatapang talaga mga Carol. Huwag kang umiyak dyan! Iyak ka nang iyak, di mo kaya pagtanggol yung sarili mo, tapos iyak ka nang iyak sa akin. Kakampihan pa kayo, punta kayo. Pututan dila ang dalawa. Ewan ko sa'yo. Kampihan ng kampisa ka na Kakampihan pa kayo. O, ako muna, Nay, ha? Ate Carol. Ako rin si Carol. Hello, ma'am. Hello po. Relax ka lang, ha? Tatanungin kita, ano ba yung alam mo na hindi pa namin alam? Sige nga. Ito kasi, ma'am, dahil kasi itong dayo ng dayo sa akin, kada nag-aaway sila, pupunta sa bahay. Tutulog ako, tatawagin, iiyak. Tapos pareho kasi kami nag-i-e-bike. Siya naman po kasi, ano lang siya nakakabiyay lang siya pag may nahiram siya ng e-bike. Minsan, hiniram niya yung sa asawa ko. Kaya nagkakasama kami sa kalsada. Minsan, hindi na kami makakabiyay kasi pupunta yan, magkakasama kami sa isang, ruta. Iiyak. Lalabas lang to, maghihinala, nanlalalaki. Tingnan mo kanya, mukha pa ba makakapanlalaki yan? Maganda yan dati. Pero kasi yan. Maganda yan dati. Na-stress sa kanya, kaya nagaganyan. Tapos tinapon pa yung pustiso. Sino ba namang kaibigan matutuwa, di ba? Imbis na ayos-ayos na itsura ng kaibigan ko, tinapon niya yung pustiso, ano ngayon? Tapos yan pa, paghihinalaan niya, pagbibintangan niya kung ano sasabihin niya hindi magagandang salita. Siyempre, daday ng daday ako naman, naapektuhan din ako dahil alam ko may mga anak din siya eh. Oo, pero minsan ikaw bilang si Carol at kaibigan ni Cherry, minsan ba hindi mo ba naisip na tulungan tong kaibigan mo at ayusin yung problema nilang dalawa? Na imbis na parang kasi lumalabas, kinakampihan mo siya dahil alam mo na si Cherry ay tumatakbo sa'yo. Hindi mo kaya gumawa ng paraan na pag-ayusin sila. Ano ba yung talagang pinakapulot dulo ng problema? Pero ano muna ang maitutulong na payo nitong mga sausawero at sausawera? Sa modernong panahon ngayon, nako, madami ang nagli-live-in at hindi nagpapakasal. Sang-ayon kaya dyan ang ating mga sausawero at sausawera na ipakasal na natin itong dalawang ito para hindi na nagkakaselosan? Tingnan natin malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face. Carol, ano ba? Away ng away. Dapat ba nagpapakasal yung ganyang away ng away kahit may anak na?
po sa akin, mahirap din naman pag ganyan. Pag kayo kasi alam nyo, sa pagsasama, sa pag-aasawa, always, lagi yan dapat may communication. From communication, mabubuo ang tiwala. From the tiwala, andyan na yung respeto at pagmamahal. Pero kung uunahin nyo lang lagi yung sarili nyo kapakanan at ayaw nyo pakinggan yung kabila, walang mangyayari sa inyo. Kung ganyan kayo kagulo, huwag na kayo magpakasal. Diba? Mahirap. Kailangan talaga meron silang counseling para malaman kung yung kanilang pinag-aawayan ay mayroon pang solusyon or wala na. Tama diba? po. Para na rin sa mga bata. Okay, ikaw naman, Ryle. Para sa akin, Ate Coring, yung number 1 dahilan sa paghihiwalay na mag-asawa ay dahil kinasal sila. Hindi, pero kasi... Alam ka namang naghiwalay ng hindi nagkasal. Hindi, ako, sang-ayon ako sa live-in. Kasi at least, magsasama sila, parang bang nag-rehearse sila. Kasi kung maghiwalay sila ng live-in, at least magjowa pa lang sila, hindi sila... Technically, kasalanan pa rin, pero parang mas malaking kasalanan yung nagkasal sila, tapos naghiwalay din. Diba? Tapos may mga bata pang nadamay. So at least medyo mas minimize yung damage kapag kaganoon. Malalaman mo kaagad yung personalidad ng tao. Imbes na kinasal kayo, dun kayo nagsama, tapos nagulat kayo, ay, mabaho pala ang hininga sa umaga. Mga ganon. Ilan taon ka na ba, Tado? 35. Ha? 35. 35. Ikaw, Cherry? 35 din. Huwag na kayong magdagdag ng anak, ha? Bali, ligate na po si Mrs. Ligate na. O, matalino. Maayos kausap itong si Tado. Siguro, pag nagagalit lang, medyo sobra, pero pwede naman niyang rentahan. Okay. Alamin muna natin kung anong payo ng mga sausawerong pula. Para kay Mang Tado, yung may pagkukulang ka pa rin sa asawa mo, kaya umaalis siya para maghanap buhay, maghanap ng pera. Then, kay nanay, dapat doon sa po, pantay-pantay mong titingnan. Kung wala mang pera po sila pa ngayon, alagaan nyo pa rin po yung apo nyo. Yun lang. Ayan, ang hinhin. Parang yung sayaw niya, no? Okay. Oo nga, si nanay. Okay. Sa akin po, for me po, mali po talaga si Ate Cherry. Kasi po, bilang magulang po, dapat magandang impluwensya po tayo para sa mga anak po natin. Tapos, yung pagsusugal po, pwede po itigil nyo muna yun. Kasi po, imbis na isugal nyo po, bilhin nyo na lang po ng pagkain para sa anak ninyo po. Tama! Ayun, okay. Dito naman kay Attorney Lorna, sa batas ba'y mas maganda pa rin ang kasal? Sino ang nagbebenepisyo, Attorney Lorna, kung kasal o hindi kasal? Ang nagbebenepisyo dyan ay mga bata. Kasi pag hindi kasal, miski na anong gawin mo, ang tawag sa kanila ay illegitimate children, no? Lalong-lalo na paglaki nila, hahanapan sila ng birth certificate. Baka naman wala pang birth certificate yung mga anak niyo. Birth certificate lahat ng apo niyo, nanay? Okay, meron daw. Pero nakalagay doon, illegitimate, no? Ang ibig sabihin noon, hindi kasal. At pwede rin mag-daycare center ang mga barangay, no? Sana binibigyan ng serbisyo para hindi lagi ang mga mother-in-law, mga lola, ang mag-aalaga. Dapat magtayo rin ng barangay ang mga daycare center. Nasa batas yan. Serbisyo yan ng barangay. Na marami pong mga nanay, hindi nila alam, pwede nila iwan doon ang kanilang mga anak para alagaan. Sustentado yan ng binabayaran ninyong mga buwis, okay? So, Dr. Love, gaano ka-importante ang kasal sa simbahan para sa katahimikan ng pagsasama ng mag-asawa? Madalas na sa estadistika, naghihiwalay din. Dalawang klase ang kasal, Ate Coring, isang sacramental at saka yung civil. Sa mga taong may pagkilala sa Diyos at alam ang relasyon nila sa Diyos, mahalaga ang sacramental wedding. Kasi dito, kasama mo ang Diyos, sumusumpa kayo sa harap ng Diyos na magmamahalan at pagkakatiwalaan at paglilingkuran ng isa't isa. Yung civil wedding, ganun din. Kaya lang sa mata ng civil society, nandun yun. Wala yung sacrament, no? Wala yung kabanalan. Pero kung ang pag-uusapan yung dalawa rito, magpapakasal kayo, madaling magpakasal mga anak. Andali, oo. Kaya lang mukhang hindi ko nakikitang magtatagumpay kayo sa pagsasama niyo bilang mag-asawa kasi kailangan dyan commitment.
wala akong nakikitang commitment sa inyo. Sa ngayon, sa ngayon. Sa ngayon. So, huwag munang isipin yung kasal. Paghusayin niyo muna ang relasyon yung dalawa. Ang nawawala sa inyo, Cherry, yung transparency. Kung ako man ang asawa ko, ang asawa mo, at palaging pag-uwi ko sa bahay, wala ang asawa ko, hindi ko alam kung saan nagpunta dahil hindi nagpaalam sa akin, medyo magkakaroon ka ng problema. Dahil may stigma pa rin kay Tado yung nagdaan mong kahapon na nambugaw ka. So, bumabalik-balik yun sa kanya. Hanggang hindi niya completely kinakalimutan yun to start a new relationship, hindi ko pwedeng sabihin magandang magsama kayo mag-asawa, magpakasal kayo, no? Ngayon pa lang kasi nakikita na natin yung kawalan ng communication. Okay, thank you, Brother June. Paano ba ang pagbabalanse, Doc Camille, ng relasyon? Kasi makikita mo wala namang galit sa mukha ni Tado, no? Nagtatrabaho na maayos, ito naman nagtatrabaho din daw siya. Pero ang nakikita ko kasi ito parang walang pakialam. Gagawin ko yung gagawin ko, tama ang ginagawa ko, wala akong pakialam kung anong iniisip nyo. Napaka-importante talaga pag sinasabi natin na open yung communication nila. Kasi siguro pagdating dito, isite ko lang yung tinatawag nating Othello syndrome kay Tado. Ang Othello syndrome kasi, ito yung, yung sobrang pagiging seloso ng wala namang ebidensya. So, yun yung, kaya nagkakaroon siya ng ganitong klaseng, sabihin na natin, pag-iisip. Dahil kasi nga, yung mga nakaraan, ang talagang nandun pa rin, hindi nagkaroon ng closure, hindi nakita kung papaano yung improvement. Just the same, itong nangyayari kay Cherry kasi, hindi siya gumagawa, nag-exert ng effort para ipakita na, you're a wife, okay, hindi pa kayo kasal, pero at least, be a good partner. Tado. So, pagkatapos po ng lahat ng mga payo dito, mangingibabaw kaya ang pag-ibig nila Cherry at Tado ng mapayapa, ha? Para sa isa't isa o talagang madilim na ang paningin ng dalawa sa isa't hindi na magkakasundo pa. Ang ending sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sino sisimangon? Face to face, sino ngingiti? Harapin! Okay, parang alam ko na ang gagawin natin dito. Siyempre, yung mga anak na iniiwan sa lola, hindi na makapagtinda si lola kasi ang daming anak na binabantayan. Ngayon, kung hindi kayo, ano nga ba yung website, Tado, na pwede kang humanap ng trabaho sa mall? Bali, trabahanap.com po. Trabahanap.com. Marami po tayong mahanap na trabaho rin. Dalawa yan eh. Doon ka sa mall, magtatrabaho, naka-aircon ka pa buong araw at yung mga anak mo naka-aircon din at may magbabantay sa kanila. Hindi ba? Doon sa lahat daw ng mga mall, sabi ni Attorney Lorna, mandado na mayroong daycare center ang mga nagtitinda. O so titingnan natin yung trabahanap, di ba? Pati tayo, tutulong sa kanila. Kasi kung hindi naman, mamumuhunan tayo ng tinda-tinda mo sa harap ng bahay. Para nakikita ka na parati ni Tado doon. Hindi ka na, pagka nag-i-scatter ka, huli ka rin. Di ba? Tapos, may mag-aalaga pa ng anak mo para matulungan si Nanay Lina. Okay ba yon? O, huwag kang lalamya-lamya, ha? Ipagpupustiso ko kayong dalawa. Okay? Para pwede na maging sales lady sa mall. Hindi ba? Pwede yon. May mga damit ka namang maayos. Okay, o sige. Pagkatapos, si Nanay naman, sa kanyang kabayanihan, bigyan natin siya ng bigasan. Para meron kang mapapaikot na pera. Bigasan! Okay. Magpapaikot ka ng pera, Nay, ha? Baka naman maubos, magastos mo rin. Wala nang bigasan. Ganon yon. Kailangan marunong ka magpaikot. Ihihiwalay mo ang kita mo sa puhunan para makabili ka ulit ng bigas. Okay. So, tsaka, counseling ng mag-asawa na si Tado at si Cherry kay Doc Camille. Para maintindihan ninyo kung ano ba talaga ang relasyon. Hindi yung puro away. O, humingi ka na ng sorry sa nanay mo. Ayan. Ayan. At... Sorry po, Ma'am. Kayo dalawa mag-asawa. Hoy, ano?
sa camera yung mukha mo habang niyayakap mo si Cherry. Ayun, pakita mo sa camera. Lapit ka ulit daw kasi. Oh, lapit ka ulit. Lapit ka ulit. Oh. Ayun. Doon ka humarap. Ito talaga kanina nakataas ang kilay mo eh, sabi niya. Ang nakaraan ng isang tao ay sa nakaraan, lalo na't dedesisyonan ng isang tao na siya ay magkakaroon ng magandang buhay. Magagawa yun. Sa pagsasama naman, mitsa talaga yung panguhusga sa mga nakaraang pagkakamali. Pabalik-balik, walang laban yung pinagdududahan mo. Ngayon, para tayo naman ay huwag pagdudahan, huwag magkukulang. Ha? Meron tayong obligasyon pag pumasok tayo sa isang relasyon. Huwag magbigay dahilan para pagdudahan. Lahat tayo, tao lamang. Kung pabaya tayo sa pagbabalanse ng relasyon, mabubuwag talaga yan. Kahit pa sabihin na nagmamahalan, pumupusyaw at naglalaho ang pagmamahal at romansa. Kapag parating nag-aaway, ang away sa relasyon, sa pamilya ay nakamamatay. Okay? Sana may natutunan kayong dalawa ngayon, ha? Ako po ang inyong ate ko rin nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sapating tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Ano yung papel mo? Ikaw ba'y nagpautang? Gusto ko makatulong sa kanya, ginarantoran ko po. Laging inaano na, papabarangay kita kasi ikaw ang garantor. Hindi ka naman po nagtatago, no? Hindi po. Ano po kasi? Maniwala ko sa'yo. Kahit nandyan, kunwari tulog ka. Alam mo, kung gusto mo talaga magbayad, magbabayad